Okay, hello po and welcome sa isa na namang video ngayong araw. And for today's video ay pag-uusapan natin ang makatotohanang statement ni Idol Raffy Tulfo tungkol sa kanyang mga anak. Okay, and alam naman natin few years back na i-confirm sa kanyang programa sa RTIA, sa Raffy Tulfo in Action, na nagkaroon siya ng anak kay Miss Julie Lico. And magpapakasal na nga ito at gusto niyang magbigay ng regalong $10,000. Pero ayaw daw tanggapin, kaya hindi niya nabigyan bilang regalo sa kasal. Well, ngayon pag-uusapan natin kung bakit ngayon hirap na hirap siyang mag-confirm kung ilan ba talaga yung anak niya. Okay, so babalikan natin itong isang video ni Idol Raffy. Ito yung interview ni Miss Corina Sanchez sa kanya sa YouTube channel ni Miss Corina Sanchez, at naitanong nga ni Miss Corina kung panoorin natin. Ano ba yun? So how many kids do you have? 2. And what kind of dad are you? Totoo bang dalawa lang? Di ba? Napanood ko yung video, yung live stream ni Attorney Libayan kanina, kung saan na-feature niya yung isang video ng RTIA na nagsumbong yung babae nangabit, at ang nirereklamo niya ay yung tatay na nagsusustento naman. At inamin nga na nagrereklamo na babae na dating may asawa na siya at hiwalay na, pero kung kasal ka pa rin doon, ikaw yung nangabit at nagkaanak doon sa lalaki na nirereklamo niya. Kumbaga, nangabit ka na nga, female version style, ikaw pa yung proud na magreklamo. Kumbaga, sabi nga nila hindi mo na nga dapat ginawa, pinagmamalaki mo pa. Parang ganun yung sitwasyon doon. And eventually, hindi naman din na kinorek ni Idol yung babae na ikaw na yung nagkaroon ng kasalanan, proud ka pang ikwento sa programa ng RTIA, at ikaw na rin umamin na nagsusustento yung lalaki. Ano pang gusto mong reklamo? Di ba? Parang si Idol Raffy, sa sobrang alam niya na yung sitwasyon ng kinontent niya dun sa RTIA, parang expert na siya kung anong dapat gawin. Tapos gusto pa niyang pag-ayusin na mangabit yung babae at bumalik dun sa kabit niyang lalaki. Di ba? Parang kakaiba ng mundo ngayon. Yung kinukonsinti mo na yung babaeng mangabit, na imbis na pag-ayusin mo yung original niyang asawa tsaka siya, ikonsintihin mo pa na makipagbalikan doon sa kabit niya, di ba? Ang lupit mong idol. Ikaw lang nakakagawa niya, di ba? Kasi ganun din yung ginagawa niya Ganun din yung ginawa niya kay Miss Julie Lico, di ba? Nangabit siya, at ang ginawa niya, mas proud pa siya doon sa pamilya niya kay Miss Jocelyn. Bago natin i-play to, gusto ko lang panoorin yun. Ngayon napanood akong isang video, itong interview ni Julius Babaw sa kanyang channel, Julius Babaw Unplugged, kay Miss Monica Herrera sa mga batang 90s. Kilalang kilala to si Miss Monica Herrera, at nung kasikatan pa ni Jeric Raval, sikat na sikat din to nung 90s, mga batang 90s, kilalang kilala niya. Well, lumalabas din naman ngayon sa mga TV series si Jeric Raval, pero si Miss Monica Herrera hindi na rin natin nakikita, hindi na siya active bilang artista sa Pilipinas, no? At ito nga yung kinukwento nila na na-stroke si Miss Monica Herrera, and at the same time nandito din sa interview to si Jeric Raval dahil meron silang anak. Okay? And for your information, eto, pakinggan natin yung tanong ni Sir Julius Babaw kay Jeric Raval. So, ilan ang anak mo? Balay ko na. Lahat. Ito na naman tayo. 18. Tinanong ka rin dito, boy. 18. Di ba? Walang alinlangan. Siguro, nag-isip lang siya dahil sa sobrang dami. Mapapaisip ka nga naman talaga. Okay? Pero yung si Raffy Tulfo, pakinggan natin, ha? So how many kids do you have? 2. And what kind of dad are you? 2? Kumbaga, may iba ka pang anak, bakit hindi mo masabi in public? Okay? Maraming mga artista, hindi naman nila kinakaila na kahit na may anak sila sa ibang mga babae, proud sila na sabihin kung ilan talaga yung anak nila. Dahil yung mga anak naman nila, wala namang kasalanan yan di ba? Wala naman silang kasalanan. Pero, pagka tinanong ka, bakit si Raffy Tulfo, hirap na hirap i-admit kung ilan talaga ang totoong mga anak niya, na alam naman natin lahat na hindi lang dalawa, di ba? At yun nga, nagkaroon ng interview. Panoorin nyo yung interview ni Attorney Libayan sa panganay na anak ni Raffy Tulfo na si Miss Grandy. And invite ko na rin kayo, panoorin nyo rin yung interview ni Attorney Libayan kay Miss Julie Lico, ang una at original na asawa ni Raffy Tulfo. Okay? So, dito sa interview na to, hirap na hirap si Idol Raffy na aminin kung ilan pa talaga ang kanyang mga anak, at kinonfirm niya lang na dalawa lang. Kahit naman alam din natin na years back sa mismong programa niya, inamin niya may anak siya kay Miss Julie Lico. And doon naman sa interview ni Attorney Libayan kay Miss Julie Lico ay nabanggit din na
may isa pang anak si Raffy Tulfo na ang pangalan niya ay Chelsea. So, kung totoo man, kung confirm ngayon, all in all, 4 ang anak ni Raffy Tulfo. Bago tayo tumuko doon, papakita ko lang dito. Ito ay yung website ng pep.ph. Okay? Nakalagay dito, celebrity dads with most number of kids. Ito yung mga sikat na personalidad, mga artista na hindi rin nila itinatanggi at kino-confirm din nila na ilan yung mga anak nila. Lou Salvador, 102 children, okay? Tapos si Ramon Revilla Sr., 72 children. Dolphy Quezon, 18. Joseph Estrada, 10 to 12 children. Wala pa nga dito yung si Jerry Cabal kinonfirm niya doon sa interview kay Sir Julius Babaw na 18 din yung anak niya, pero wala dito. Si Jay Manalo, 11 children. Christopher De Leon, 10 children. Okay. Gardo Versosa, 10. Francis Magalona, 9. Tapos may lumabas pa nga itong si Francesca na yung bunso. Nasabi, anak siya ni Francis Magalona. Bali nagiging 10 ang anak ni Francis M. Si Idol, yun talaga Idol. Okay. Eddie Gutierrez, 8. Robin Padilla, 8 children. Si si Bossing Vic parang meron siya 6 di ba? Laging pagka every birthday niya sa Itbulaga, bumabati pa, di ba? Ibig sabihin proud father siya ng mga anak niya kahit galing sa iba't ibang babae, di ba? Joey Marquez, 7. Okay, yun lang. Pero kumbaga, bakit mo i-confirm na dalawa lang yung anak mo? Well, in fact, may dalawa ka pang anak. Yung isang kinonfirm mo pa sa programa mo. And ano bang mangyayari kung i-confirm mo na may anak ka sa iba? Di ba mas lalaki, mas responsableng tignan at mapakinggan ang idol mo na hindi siya nagsisinungaling? Tapos yung hindi ka tulad dito, sasabihin mo dalawa, tapos maririnig ng mga tao na may iba ka pang anak. Imbis na sabihin mo sa sarili mong bibig yung kung ilan talaga yung anak mo, di ba? Parang sobrang sobrang duwag mo na ayaw mong aminin na mas gusto mo pang magsinungaling at bakit, di ba? Well, may napanood din ako isang video ni Miss Corina Sanchez na patungkol kaya ito kay Idol Raffy. Pakinggan natin si Miss Corina Sanchez. Kapag sinabi ko, kailangan totoo, walang dagdag, walang bawas. Okay, walang dagdag, walang bawas. Yung interview ni Miss Corina kay Idol Raffy may bawas na imbis na 4 nung tinanong si Idol Raffy ni Miss Corina, how many kids do you have? Binawasan ni Idol Raffy ng 2. Kaya sabi ni Idol Raffy, 2. Walang bawas. May bawas. Paano ba yan, Miss Corina? Walang kasinungalingan. Oops! Patay! Walang kasinungalingan. Bakit ka nagsinungaling, Raffy Tulfo? Hindi mo ba kayang i-confirm na 4 ang anak mo, di ba? Naduduwag ka ba? Duwag ka ba, Raffy Tulfo? Ano pa, Miss Corina Sanchez? Kasi ako sa manloloko. Ay nako, manloloko daw. Sabi, galit daw si Miss Corina Sanchez sa manloloko. Idol Raffy, lagot ka. Nagagalit na si Miss Corina Sanchez sa'yo. Manloloko ka. Niloko mo siya. Kasi sabi mo, 2 lang anak mo. 4 pa lang anak mo. Patay ka kay Miss Corina niyan. Nagagalit na. Sa sinungaling at sira sa salita. Sa sinungaling at sira sa salita, patay ka, Raffy Tulfo. Sinungaling daw. Nako, galit si Miss Corina Sanchez sa mga sinungaling. Tapos nakalagay dito, ang lakas maka-unprofessional dahil sinungaling. Di ba? Ngayong senador na siya, mako-confirm kaya niya na 4 ang kanyang anak para sa mga tanong ni Miss Corina Sanchez. Ano pa masasabi mo, Miss Corina Sanchez? Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ay, nako, walang integridad daw. Walang integridad. Raffy Tulfo, nakikinig ka ba? Ano pa, Miss Corina Sanchez? Ganon din dapat sa pagpili ng sabon. Erase. Mali pala ako. Hindi pala si Raffy Tulfo yun. Sa sabon pala, pero ayaw ni Miss Corina Sanchez ng sinungaling. Kaya Raffy Tulfo, huwag ka magsisinungaling, okay? Sabihin mo ang tama. Huwag naman ganyan. Miss Corina Sanchez, nagagalit ka sa... Ay, hindi pala. Nag-endorse pala siya ng sabon. Okay. Pabawiin ko na lahat. Okay, sorry Raffy Tulfo. Hindi pala galit sa'yo si Miss Corina Sanchez. Pero the fact na nagsisinungaling ka dito, ay sinungaling ka. Okay? Kaya ka nako-convict sasalang libel sa Supreme Court kasi sinungaling ka ng professional. Ayun, sabi ni Miss Corina Sanchez unprofessional daw. Hindi, professional yan si Raffy Tulfo, magsinungaling. Kaya nga convicted ng libel, di ba? Yun lang hindi ko maintindihan bakit hindi niya maamin at maging proud siya. Kung ilan, 4 lang naman yan. Hindi mo pa nga pinalaki yung 2, di ba? Ayun, yun ba yung yung kinababahala niya na yung mga chismisan niya sa RTIA na mga kabitan, mga hindi nagsusuporta, na hindi responsableng ama, binabatikos niya. Pero siya, ayaw niyang bumalik sa kanya yung mga pinagsasasabi niya sa programa niya na hindi siya responsable, na iniwan niya yung 2 anak niya, na hindi niya sinusuportahan yung mga anak niya, na pinabayaan niya yung unang pamilya niya. Yun kaya yung ayaw niyang marinig at gusto niya lang perfect story of his life ang maipamahagi niyang storya sa publiko para iboto siya sa kasinungalingan na pinapanood niya sa programa niya. Gumagana naman yung kasinungalingan niya kasi yung mga tao, mga Pilipino na nanonood sa kanya hangang-hanga sa kasinungalingan niya. Well, in fact, siya na mismo, yung mga storyang chismisan sa programa niya, mga kabitan, first hand experience niya yun dahil siya nangabit din siya. Yung mga ayaw magsuporta ng mga magulang,
first hand experience niya rin yun. At nang iwan ng ibang babae para sumama sa iba, first hand experience niya rin yun, di ba? Pero wag mo naman idama yung mga anak mo. Sabihin mo kung ilan talaga yung anak mo dahil wala namang kasalanan yung mga anak mo. At bakit mo kailangan ipasuffer din sa kanila na hindi mo sila kinikilala. Kailan kaya titino? Sana lang dumating yung time na kahit na nagsisinungaling ng isang tao, matuto tayong hindi magbulag-bulagan sa mga impormasyon na alam natin na available na sa internet na hindi chismis. Okay? Huwag tayong maging bulag na fanatic sa isang tao. Okay? So, yun lamang po. Okay, maraming salamat po sa mga sumuporta at nanood ng video natin ngayong araw at ingat po tayong lahat hanggang sa susunod. Ciao, ciao!